Scorpio, Sun, Moon, Rising, or Venus sign, welcome sa aking channel, Queenian777. Ito po ay general weekly reading. Piliin lamang po yung mga mag-resonate sa inyo at isang tabi yung mga hindi. Maari din po itong timeless reading, ibig sabihin kung kailan nyo po napanood ang video na ito, maaring doon pa mag-resonate sa inyo. Iba-iba po itong tao, pangyayari, sitwasyon, kaya po iba-iba din ang pwedeng masagot natin na messages. Scorpio. May Six of Swords. Meron ka nga pag-move on or meron ka nga iiwanan na isang sitwasyon kung saan masyado mo itong pinag-isipan. Meron kang masyado mo itong pinag-isipan at pinakalma mo yung sarili mo. May transition din na magaganap doon sa pangyayari na yon. Kumbaga, this week or the following week is ikaw ito may isang sitwasyon ka na alisan. Swords is about yan sa iyong intellectual, yung mga pag-iisip mo or yung ego mo or society in conflict, gano'n, no? Marami ka masyadong marami ka masyadong kinonsidera, no? Talagang pinagamit mo yung isip mo kasi ang dami, may Six of Swords, no? Tapos, kung regarding sa emosyon, dun sa pag-iisip mo na yun, pinakalma mo muna yung sarili mo, no? Bago mo alisan yung isang sitwasyon na yun. So, baka this week, maaring mangyari yon. May mga desisyon ka nga kailangan mong i-consider, ganyan. So, yon. Tingnan pa natin yung mga messages. See, may challenge dito. May competition, may perseverance, may defense. Parang meron kang pinaglalaban, meron kang pinoprotektahan. Yung iba sa inyo, ganon. Or maybe yung person mo. Kumbaga masyado kang naninindigan or naninindigan ka doon sa pinaglalaban mo to the point na yung iba siguro sa inyo, ikaw na lang yung naniniwala or maraming bumabatikos, maraming kume-question doon sa pinaglalaban mo. Siguro in connection dito sa Six of Swords, kasi kaya kami aalisan ng sitwasyon, ayaw mo na ng gulo dahil nagkakaroon na ng conflict. Or maybe, yun nga, aalisan mo yung conflict na yun dahil masyado kang nalolow self-esteem ka na, no? Ganon. So, pinoprotektahan mo lang yung sarili mo laban doon sa mga kung may question ng ipinaglalaban mo. Excuse me. And regarding naman dito sa Two of Wands, no? Iniisip mo yung mga bagay-bagay, marami kang kinokonsidera mo dito yung iyong hanap buhay, yung iyong well-being, yung kalusugan mo. Dito naman, ikaw tong tao hawak mo naman dito yung wands, yung iyong life purpose, yung passion mo, maybe yung iyong career, gano'n na nandyan na siguro sa iyo yung career mo. Ngayon na parang nahihirapan ka kasi parang baka dahil nga may aalisan ka dito, itong Six of Swords Ayan. Nahihirapan ko siguro doon sa sitwasyon na yon. Kaya aalisan mo. Pero in connection dito sa aalisan mo, is kinokonsidera mo yung maganda na siguro yung buhay mo, yung financial mo, ganyan. Tapos, maybe siguro dahil doon, pero naiisip mo na parang hindi naman maganda yung iyong kalusugan, wala kang peace of mind, no? Wala kang mental stability, ganun. Tapos regarding doon, nakatingin ka o sa harap nun is yung tubig. Yung tubig is nagsisimbolize yan sa emotion, no? Niisip mo siguro kapag umalis ka doon sa sitwasyon na yon is napamahal na sa'yo, so baka mahirapan ka, masaktan ka ng sobra, isip-isipin mo siya, ganun, mag-a-adjust ka na naman. So, this week siguro marami kayong i-consider no, yung emotion ninyo, yung inyong financial, yung career ninyo, and yung inyong kalusugan.
na mapapaisip kayo doon sa sitwasyon na maaring alisan ninyo, ganon, or meron kayong ipapalit, something ganon. And meron sa inyo ditong the magician, meron talaga kayong tinitimpla. Kumbaga, meron talaga kayong ginagawa. May action talaga kayong ginagawa, no, na gusto ninyo mag-manifest yung ano na yun, yung gusto ninyong mangyari, yung mga pinag-iisipan ninyo sa buhay, no? Gusto niyo ng mental clarity kung ano ba yun. So, mental clarity for Scorpio. Ayaw mo na rin kasi ng gulo, Scorpio. So, kasi feeling mo, siguro yung iba sa inyo dun sa alisan mo is parang meron ng titrick, yung parang something na parang ano na, mabigat na yung loob mo doon, or parang hindi ka na nagtitiwala, kaya gusto mo din sigurong umalis. Or maybe, iba sa inyo dito, baka feeling ninyo, merong nanchichismis sa inyo, may nanloloko, or merong hindi loyal sa inyo na nafe-feel this week, no? Ganon din, meron din iba siguro sa inyo na parang ang dami-dami yung priorities this week, no? Siguro ang dami-daming emosyon na parang gusto ninyong mangyari one at a time, no? Parang ang dami-dami yung focus, parang gusto nyong yumaman, at the same time gusto nyong tumulong, gusto nyong mag-travel, gusto nyong gumastos ng walang humpay, marami pa kayong gustong bilhin, ganyan, meron pa kayong pangangailangan talaga na priority, kailangan i-prioritize, ganon. So, may iba sa inyo na ganyan yung mafe-feel this week. Yung confused talaga kayo kung anong gusto ninyong unahin, no? Or yung iba naman sa inyo, in connection dito sa, sa Six of Swords, no? Itong Seven of Cups, siguro kaya ka aalis din doon sa isang sitwasyon na yon kasi may mga iba ka pang priority. Siguro priority mo na gusto mong maging maganda ang buhay mo, ganyan, na baka doon sa pupuntahan mo is mas maraming opportunity, ganun, marami kang choices, marami kang feeling mo magagawa pa sa buhay mo, pang matagalan, marami ka pang matutulungan, kaya meron kang aalisan na sitwasyon. Yun. With the Six of Cups dito, so meron talagang parang may mamimiss, may nakakamiss sa inyo dito ng para ka nagre-reminisce, alam mo, tumitingin ka sa nakaraan na ang saya ng buhay mo dati, parang kahit simple lang, pero pag naiisip mo yung tao na yon, bagay, situation, basta something memories is napapangiti ka, ganon, yung parang, alam mo, para kang bata, na konti lang yung maibigay sa'yo, or basta kumpleto kayo, napapangiti ka, napapasaya ka, na nagkakaroon ng fulfillment sa puso mo. So, yung iba sa inyo this week is parang nanonostalgia. Yung gano'n, yung nagre-reminisce ng mga nakaraan, yung mga masasayang alaala, no? Ganon. So, in connection dito sa general energy mo na Six of Wands, baka yung iba din sa inyo is baka may umuwi or merong aalisan para doon sa kanyang nakaraan, para balikan niya yung kanyang namimiss, no? Pwedeng iisang tabi mo muna yung kung ano kang meron ngayon, no? Pinag-isipan mo mabuti kasi parang gusto mong balikan yung nakaraan mo na wala ka naman masyadong problema, simple lang yung buhay, ganun. Or maybe sa may mga partner dito, baka namimiss mo yung person mo na kaysa sa partner mo ba ngayon, or wala kang partner ba ngayon, maganon, basta namimiss mo yung ex mo, parang something ganun, kaya may babalikan ka, ganun, at tatalikuran mo man kung ano yung sitwasyon mo ngayon para meron kang balikan dahil namimiss mo yon. So, kuha pa tayo ng energy mo, yung last message, tarot message mo. O siya, nahihirapan ka na sa sitwasyon mo ngayon kung ano ka ngayon. Parang ang dami-dami mong bit-bit, no? Ang dami, ayan, no? Nakita mo, ito kung taong to ang dami mong priorities, no? Ang dami mong pinagsasabay-sabay. Pero dahil sa pinagsasabay-sabay mo dun is nahihirapan ka naman.
Like for example, namimiss mo yung, meron kang namimiss, no, pero malayo ka, pero bit-bit mo doon yung iyong career, 'di ba? Isa sa mga wants na 'yan is yung career mo. Isa diyan isa kahit na meron kang gustong balikan, meron kang gustong lingunin, ganyan, pero may responsibilidad ka, nakaatang sa yung responsibilidad. Nandoon din yung job, karera, financial, ganyan, business, yan. So ngayon, nahuhook ka. So pinipilit mo na lang bumangon, tumayo kasi nga ang dami-dami mong responsibilidad sa buhay. So this week siguro malamang or this is timeless reading, no. I reminded you po na pwede po itong mag-resonate once na mapanood niyo po itong video na ito. So, siguro this week makaka-realize ka kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay, pero nabibigatan ka or makakaisip ka ng kung ano ba yung mga nakakapagpabigat sa'yo kasi nanonostalgia ka. Yun bang may namimiss ka, yung parang simpleng buhay sa kanya or sa sitwasyon na yun dati, or maybe yung iba sa inyo, in connection nga dito yun ha, or maybe yung iba sa inyo, kaya din umalis siguro, or parang ayaw nang bumalik, no? Or merong gustong iwanan, kasi feeling mo minantrick sa'yo, merong dishonest sa'yo, ganun, no? Or ang dami din mo rin kinokonsidera, kasi kinoconsidered mo yung iyong health, yung iyong mental health, yung iyong whole well-being, yung emotion na magiging stable, kung ano man yan, no? Yung iyong career, passion, or business, basta financial, gano'n. Basta meron kang tinatrabaho at meron kang movement, meron kang aalisan, or meron kang babalikan, Scorpio. So, kuha tayo ngayon ng, ng mindful messages mo. Yung kailangan mo daw isip-isipin o mga paalala sa'yo this week. Return to the body, no? Ibig sabihin nito, parang umayon ka, bumalik ka doon sa iyong katawan, kung ano yung nafe-feel mo, kung ano yung nafe-feel ng physical body mo, kung i-honor mo yun, kung napapagod ka, magpahinga ka muna. Kung meron kang taong gustong makita dahil yun ang hinahanap ng iyong katawan, parang feeling mo, mahawakan mo lang siya, mayakap mo lang siya, is parang yun yung kasagutan, yun lang yung kasagutan ng iyong mga pagpapagala o yung mga hinihingi mo. So, ang sabi dito, when I am caught up in a stressful moment, I can move my awareness to my body. No? Kapag nahuhuli mo daw yung iyong katawan na parang stress na stress sa mga sandaling ito, no? Pwede mo daw ikilos yung iyong kamalayan, yung iyong consciousness, yung iyong focus sa iyong katawan, no? Is my jaw clench? Pagalawin mo daw yung iyong panga. Gumagalaw ba yung iyong panga? My body tense? Yung yung katawan mo ba is parang natatakot, natetense, nag-worry, ganyan? How is my posture? No, kamusta na rin ba yung iyong tindig, yung iyong tayo, no? Baka mamaya hindi mo na namamalayan, nakukuba ka na dahil sobrang pagod mo. O, di ba? So, bumalik ka sa katawan mo. This helps me to see where I can relax and let go of tension, no? Yung mga bagay na yan, yung mga simpleng bagay na yan, paggalaw na i-check mo lang yung paggalaw ng iyong pangan, yung check mo lang kung natetense ba yung katawan mo, yung parang natatakot ba, nag-worry ba yung katawan mo, ganyan, o okay pa ba yung tayo mo, yung tindig mo, ganyan, no? Kapag nahuli mo or nakita mo, napansin mo yung mga ganyang bagay naman sa'yo, so, doon pwedeng tawag nito, ma-release mo yung mga tension, no? Yung maialis mo kahit papano yung mga tension sa mga body mo, yung mga hindi mo gustong hindi yung parang mga nakakapagod or yung bigat na nararamdaman ng katawan mo. Now, I can return to any situation, more calm and present, no? Ngayon, pwede ka na daw makabalik ulit sa sitwasyon mo ngayon, kung ano man yung iniisip mo or nararamdaman mo ngayon.
Scorpio, na meron daw kalmado at present ka, kumbaga nandoon ka sa iniisip mo ngayon, hindi ka lutang. Yon, no? Ang pinaka, ano nito, ang pinaka message nitong return to the body is maging aware ka. Awareness ba? Baka mamaya dahil sa iniisip mo, lutang ka na, napapabayaan mo na yung gawain mo, papabayaan mo na lalong higit yung iyong sarili. So, pakiramdaman mo din yung sarili mo. So, gano'n, ang mindful message, no? Alagaan mo sarili mo or pakiramdaman mo din yung sarili mo, no? I-acknowledge mo yung nararamdaman mo. So, kuha naman tayo ngayon ng angel message. Ito yung guidance and my protection. My guidance and my protection this week. Archangel Caressa. You are at the end of a cycle in your life. Call upon your angels to comfort you and to guide you to your next step. Happiness awaits you now. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, mga iniisip mo ng mga bagay-bagay na nakakabigat sa'yo o ganyan, may namimiss ka, may something na kailangan mong ipagmuni-muni, ipagdasal, no, yung ihanap ng knowledge and wisdom or kailangan kang mag-solve ng problem mo. Sabi ni Angel Caressa is, meron daw kasing natatapos na cycle ng buhay mo. So, lahat ng pagtatapos na cycle is, syempre, di ba, ang kasunod niyan is new beginning, di ba? So, sabi ni Angel Caressa, no, kapag nakakaramdam ka siguro ng bigat ng sitwasyon, ng mga bagay-bagay, tumawag ka daw sa kanya kasi i-comfort ka niya. At i-guide ka niyan yung sa next step na paparating sa'yo. At yung paparating na next step sa'yo, yung paparating sa'yo is happiness. Happiness ang naghihintay sa'yo, Scorpio. So, yun yung message mo for this week. Kung nagustuhan nito, please subscribe to my channel. Thank you.